What's up, KAG? Free to play daw ang Axie, pero bakit ang daming sumuko? At bakit may gumagastos pa rin kahit free na raw? So alin ang totoo? Libre ba talaga o marketing lang? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, ito yung isa sa pinaka nakakalitong tanong sa Axie ngayon. Kasi kung tatanungin mo yung devs, free to play. Kung tatanungin mo yung ibang content creator, oo, libre daw. Pero kung tatanungin mo yung actual na naglaro, medyo iba yung kwento. So ngayon, hindi kita papaasahin. Hindi rin kita tatakutin. Gusto ko lang sagutin ng diretso. Free to play ba talaga ang Axie o free to start lang? At kung beginner ka, importante to kasi dito madalas nagkakamali ang mga tao. Anong ibig sabihin ng free to play sa Axie? Unahin natin ang facts. Oo, pwede ka maglaro ng Axie nang hindi bumibili ng NFT. May tinatawag na starter Axies. Libre, walang wallet, walang puhunan. So technically, yes, free to play siya. Pero dito na pumapasok ang tanong na ayaw sagutin ng karamihan. Free to play? Para saan? Kasi kung ang goal mo lang ay makita ang gameplay, matutunan ng basic, maintindihan ng mechanics, libre siya. Pero kung ang goal mo, mag-progress, makipagsabayan sa rank, o kumita kahit konti, doon na magbabago ang usapan. Ito yung mga bagay na hindi sinasabi sa mga beginners. Real talk. Ang starter axis, mahina, limited, hindi competitive. Hindi mo sila magagamit para pumasok sa higher ranks, maramdaman yung reward loop ng game. So ang nangyayari sa beginners, 1 hanggang 3 araw lang masaya. 1 linggo, curious. 2 linggo, frustrated. Tapos ang tanong nila, ganito ba talaga to? At dito pumapasok ang silent pressure. Makakailangan ko nang bumili ng NFT. Hindi ka pinipilit ng game, pero trinitrain ka niyang mag-want. At ito ang unang red flag na hindi sinasabi ng hype creators. So, free ba talaga o na-delay lang yung pagbili? Ito ang pinaka-honest na sagot. Free to play ang access sa entry. Paid to progress kapag seryoso ka na. At hindi naman to masama. Pero masama kapag hindi ito malinaw. Halimbawa, kung gusto mong manalo consistently, maramdaman ng skill expression, at mahalak ang tunay na loop ng game, kailangan mo ng real access, tamang build, minsan, real money. Hindi agad, pero darating ka ron. Sa personal na pananaw ko, kung tatanungin mo ko, hindi ko i-recommend ang Axie kung ang expectation mo ay easy money. Gusto mo agad kumita. Ayaw mo mag-aral ng mechanics. I-recommend ko lang to kung gamer ka talaga. Curious ka sa NFT gaming. Gusto mong maintindihan kung paano dapat gumana ang Web3. Kasi ang mga strength ng Axis, solid na gameplay foundation, active ang mga developer, may ecosystem. Ang mga weakness naman nito, confusing yung marketing, hindi beginner-friendly ang progression. Maraming umasa sa maling pangako dati. At kailangan mong tanggapin yan bago ka pumasok. Alam mo bang mas maraming tao ang sumuko sa Axie dahil sa expectation, hindi dahil sa gameplay? Hindi dahil pangit ang laro, kundi dahil mali ang pinasok nilang dahilan. Isipin mo ganito, parang gym membership ang Axie. Libre kang pumasok sa gym lobby. Pwede kang tumingin, pwede kang mag-stretching. Pero kung gusto mong gumamit na equipment, magka-resulta, seryosohin ang progress, may babayaran ka. Oras, effort, at pera. Ganun ang Axie. Ikaw, anong hanap mo sa Axie? Laro lang? Kita? O experience? Comment mo sa baba. Kasi iba-iba ang sagot at iba-iba rin ang risk. Ito ang gusto kong malaman mo. Mas okay na free to play muna ang Axie kaysa piliting kang gumastos agad. At least ngayon, may choice ka.
May oras kang mag-isip, hindi ka na basta nabubudol. Pero responsibility mo na alamin kung hanggang saan ka lang. So, free to play ba talaga yung Axie? Oo, pero hindi siya free sa expectation. Hindi rin siya free sa effort. At lalong-lalo na, hindi siya free sa learning curve. Kung papasok ka, pumasok ka na alam mo yung totoo. Hindi hype, hindi takot, kundi malinaw ang isip. Game on!